Heto ang mas magandang balita patungkol naman sa multi-role fighters. Habang ang ibang manufacturers ay karaniwang nangangailangan ng 3 hanggang 5 taon bago ma-deliver ang unang batch, iniulat na hiniling umano ng Pilipinas sa CAI na kung may mapipirmang kontrata bago matapos ang 2026, ay ma-deliver agad ang unang batch ng KF-21 Block 2 Boracay, simula 2027, at makumplito ang delivery pagsapit ng 2029. Kung ihahambing, ang Lockheed Martin ay may kakayahan lamang na gumawa ng 4 na F-16 Block 70-70 seconds Viper kada buwan, at sa dami ng kasalukuyang orders nito, posibleng lampas 2030 pa ma-deliver ang mga eroplano para sa Philippine Air Force. Ngunit hindi lamang fast delivery ang pampasarap ng CAI. Isa pang kritikal na bentahe ay ang planong pagtatatag ng maintenance, repair, and overhaul o MRO facility sa Clark. Kapag naisakatuparan, magsisilbi itong pangunahing support hub para sa mga CAI-made aircraft tulad ng FA-50 at KF-21, isang hakbang na magpapababa ng long-term maintenance cost, at sabay na magpapalakas sa kakayahan ng lokal na defense industry ng Pilipinas. Ngunit bakit nga ba napunta na ang mga mata ng Philippine Air Force sa KF-21 ng CAI, at tila pakakasalanan niya ito? Maliban sa mga pakitang gilas na early delivery ng CAI, sa mga nakaraang acquisition ng unang batch ng FA-50, at ang assurance ngayon, na maaga ding ma-deliver ang second batch, pati na ang pangakong early delivery din ng KF-21 multi-role fighter, ayon sa impormasyon, kinumpirmang ang presyo ng KF-21 Boracay, ay mas mababa kumpara sa mga karibal nito, ang Gripen, F-16 Viper, at Eurofighter Typhoon. Isang katotohanang hindi maaaring maliitin, ang presyo ay matagal ng isa sa pinakamabibigat na konsiderasyon sa mga defense acquisitions ng bansa. Ngunit hindi pa dyan natatapos ang mga dahilan kung bakit mas pinili ng Philippine Air Force ang mga eroplano ng CAI kesa ibang eroplano. Batay din kasi sa mga opisyal na pahayag ng Korea Aerospace Industries, at sa mga ulat mula sa Polish press, ang mga pilotong may sapat na karanasan sa FA-50 Fighting Eagle, ay mangangailangan lamang ng 9 hanggang 11 oras ng conversion flight training, upang mag-transition sa F-16 Fighting Falcon. Isang napakalaking bentahe ito, mas kaunting oras sa training, mas mababang gastos, at mas mabilis na operational deployment. Ibig sabihin, ang mga veteranong piloto ng 7th Tactical Fighter Squadron ng Philippine Air Force, na kasalukuyang lumilipad ng FA-50, ay hindi na mangangailangan ng mahabang panahon ng retraining, sakaling kailanganin nilang mag-transition sa F-16 Fighting Falcon o Viper. Ang paliwanag dito ay malinaw, malakas ang design commonality ng FA-50 at F-16. Ang FA-50 ay ginawa sa pakikipagtulungan sa Lockheed Martin, gamit ang F-16 bilang design foundation, at sinusuportahan pa ng karanasan ng South Korea sa pagbuo ng KF-16 para sa sarili nitong Air Force. Hindi kataka-taka, na ito din ang isa sa pangunahing selling points ng Lockheed Martin sa Philippine Air Force at Department of National Defense, isang bentahe na nagbibigay sa F-16 Viper ng edge laban sa Gripen at Eurofighter Typhoon sa usapin ng pilot transition. Subalit nananatiling isang mahalagang tanong, makikinabang din ba ang KF-21 Boracay sa parehong transition advantage para sa mga FA-50 pilots? Dahil parehong produkto ng Korea Aerospace Industries, at inaasahang may magkakaparehong design, philosophy at systems, ang sagot sa tanong na ito ay maaaring nagiging susi sa desisyon ng Pilipinas. Sa huli, malinaw ang isang bagay, ang labanan para sa susunod na pangunahing fighter aircraft ng Philippine Air Force ay hindi lamang usapin ng lakas, kundi ng bilis, gastos, at kahandaan. Sa Philippine Navy naman, kinumpirma din ng South Korean press na ang Hanwha Systems ng South Korea ay opisyal na nakakuha ng kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 40 billion Korean won o $27 million para mag-supply ng combat management systems at tactical data links para sa 2 bagong frigates ng Philippine Navy. Ang tinutukoy ay ang 2 additional Malvar-class frigates project na pinirmahan ilang linggo pa lang ang nakaraan. Bagamat hindi pa tahasang binanggit kung anong eksaktong mga produkto ang kasama sa kontrata, inaasahang ito ay ang Naval Shield Integrated Combat Management System at ang Tactical Data Link P, mga sistemang nauna nang na-deliver at napatunayan sa serbisyo ng Philippine Navy.
Mahalagang tandaan, na ito pa lamang ang unang mga kontratang na-award para sa mga bagong frigates. Ayon sa mga ulat, inaasahan pa ang sunod-sunod na anunsyo, para sa iba pang mahahalagang subsystems, sa mga darating na panahon. Sa ngayon, nananatiling bukas ang tanong, kung alin mismong bersyon ng Naval Shield ICMS, ang i-deliver. Gayunpaman, kumpirmado na ang Miguel Malvar-class frigates, ay gagamit ng baseline 2.3 variant. Makikita sa mga larawan, ang mga control panels na tumutugma sa baseline 2 variant, habang ang ikalawang larawan naman, ay nagpapakita ng mas advanced at mas modernong panel design para sa baseline 3 variant, na posibleng maging direksyon ng mga susunod na upgrade. Sa kabuuan, isa itong malaking forward steps, para sa kakayahan at interoperability ng Philippine Navy, at malinaw na indikasyon, ng patuloy na pag-usad ng ating Naval Modernization Program. Ating aabangan ang mga parating pang updates sa mga frigates na ito. At, may mga balitang kumakalat ngayon mula sa Korean press, na napagkasunduan umano na ng Korea Aerospace Industries, o KAI, ang delivery ng unang batch ng FA-50 Block 70 Fighting Eagle sa Philippine Air Force, bago matapos ang taong 2026, isang delivery timeline, na itinuturing na hindi pangkaraniwan, at halos hindi pa nagagawa sa modernong fighter aircraft programs. Ang ganitong bilis ng delivery, ay malayong mas mabilis kumpara sa karaniwang 3 hanggang 5 taong waiting period, ng karamihan sa mga bansang bumibili ng modernong combat aircraft. Sa ngayon, iisa pa lamang ang maihahambing na halimbawa ng ganitong kabilis na delivery ng KAI. Ito ay noong 2023, nang ma-deliver nila ang FA-50GF Block 10 Fighting Eagle sa Polish Air Force, halos isang taon lamang, matapos mapirmahan ang kontrata. Isa ito sa trademark ng Korea Aerospace Industries at ng mismong gobyerno ng South Korea, ang pagkakaisa, upang makapagbigay ng satisfaction at magandang impression, mula sa kanilang mga customer. Ayon sa mga defense analyst, ang lihim sa likod ng bilis na ito, ay advanced preparation. Matibay umano ang paniwala ng KAI, ang pag-order ng Pilipinas ng pangalawang batch ng mga eroplanong ito, kaya't nauna na nilang siniguro ang mga critical parts at production slots, kahit bago pa formal na pagpirma ng kontrata, ang ating Department of National Defense. Dahil dito, malinaw na ang delivery speed, ay ang pinakamalalakas na sandata ng kailaban sa mga higanteng manufacturer ng mga fighter aircraft, ang Lockheed Martin, Eurofighter Consortium, at Saab.